Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 23 katao patay matapos matrap sa nasunog na school bus sa Thailand. DOJ Secretary Remulla at Timor-Leste President Horta nagpulong upang pag-usapan ang epekto ng POGO ban at extradition ni Teves. Pagpataw ng value-added tax sa digital services, pirmado na ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi bababa sa 23 individual ang nasawi makaraang masunog ang double-decker school bus na may lulang 40 katao sa Thailand. Ayon kay Prime Minister Paitong Tarn Shinawatra, galing ang mga estudyante at guro ng Wat Khao Phraya Shankaram School mula sa isang field trip mula sa Uthai Thani Province. Agad na rumisponde ang otoridad sa trahedya upang apulahin ang apoy. Ngunit 23 sasakay ng bus ang binawian ng buhay matapos matrap sa loob. Bukod pa rito, 16 na estudyante at 3 teachers ang isinugod sa ospital. Ayon naman kay Acting Police Chief Kitirat Fanpet, inilahad ng mga biktima at saksi na mabilis na kumalat ang apoy na sinasabing bunsod ng flat tire. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa trahedya. Dumalo sa isang state visit si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasama ang ilan pang opisyal ng kagawaran sa Timor-Leste. Personal na nakaharap ng delegasyon ng Pilipinas ang Pangulo ng Timor-Leste na si Jose Ramos Horta at nagkaroon ng high-level meeting para mapagdiskusyonan ng ilang kritikal na diplomatic at security issues. Ipinahayag din ni Remulla ang mensahe ni Pangulong Marcos kay Horta patungkol sa pagbaba ng POGO sa Pilipinas at posibleng pag-shift ng problema sa Timor-Leste. Nanawagan din ang kalihim kay Horta para sa patuloy na kooperasyon ng bansa para tuluyan ng mapa-extradite o mapabalik ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang value-added tax o VAT on digital services. Sa isang ceremonial signing sa Malacanang ngayong araw, pinirmahan ng Pangulo ang Republic Act No. 12023. Layon ng bagong batas na magpataw ng 12% VAT sa foreign digital service providers upang makalikom ng additional revenue para sa gobyerno. Sa speech ng Pangulo, iginiit nito na hindi magpapatupad ng bagong buwisang pamahalaan. Sa halip, pinapalakas at isinasaayos lang nito ang proseso ng BIR sa pagkolekta ng VAT sa digital services. Kabilang sa mga ito ang digital media, digital music, video on demand at digital advertising. Sa paraang ito, aniya, mabibigyan ng patas na kompetisyon ng international digital platforms at local providers. Una nang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang estimated revenue ng gobyerno mula sa VAT sa digital services ay 20 billion pesos kada taon. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.